Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapuntos dyan na nakaantabay sa ating programa ngayon. Kanina lang talaga. Ako'y tumawag doon kay Jeffrey Rinian dahil doon sa kanilang nangyaring talakayan, May talakayan kasi nangyari kanina na tungkol doon sa kanilang panibagong ngayon. Ipinapangalanda kanila na ang ginawa ni Kristo na iglesia sa Matthew 16:18 is rebuild, no? Yun ang kanilang panibagong ngayong mukhang mainit sa mga Sabadista. Pero ang nangyari is tinawagan ko siya. Nagkaroon ng talakayan. Ito po ay nangyari po sa wikang Bisaya, pero try ko po tatagalogin para maunawaan po ninyo, no? At ako'y magbabaon ng tubig. Kung sakali mawala yung aking boses, meron akong may pakita, no? Meron akong boses mamaya. Wait lang, ano ba ito? Paano itong niya, yung kanyang quality, pababain ko. Quality should be 288p pixel. Para mababa lang. Hindi nga Si Warren Becerril ngayon ay nangangaral si Warren Becerril at gusto ko makapasok para makapagtanong. Iwan ko lang kung tatanggap ba ito ng katanungan si Warren ngayon dahil mukhang hindi pinapansin yung aking request, no? Ano ba to? Naminito Warren Becerril, ito pala. So, wala siya response sa aking request. Okay lang. Tuloy tayo. Kanina nagkaroon ng talakayan sa pagitan ko at ni Jeffrey Rinian. Wala akong video. Ang sa akin lang is audio, ito ay Bisaya. Pero paparinig ko po sa inyo, ang nangyari sa naturang talakayan. Ito. Oh, hello. 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 Oh, hello. Hey. Oh, nakoy pangutanan nimo ba? Yan. Ako'y sinadya ko siya talagang tawagan, tanungin tungkol doon sa sa kanyang paninindigan. Dahil sa kanyang paninindigan kasi, microphone, okay, no? So, kanyang paninindigan kasi is na yung si Kristo ng iglesia is rebuild lang. Talagang yung tema namin dalawa ni Fernando Camacho, yun ang ngayon ng SDA, mukhang panibagong dagdag sa kanilang doktrina na nag-aaralan. Kaya tinanong ko dito si Jeffrey Rinian. Oh, yeah. Kaning inyong bago karong doktrina bitaw nga kanang nagsugod ang iglesia sa Old Testament. Dayon si Kristo igo lamang nag-rebuild. Asa na mabasa sa bro inyo ang opisyal nga doktrina, bro? Yan. So dito bandang ito hinahanapan ko siya kung saan sa doktrina ninyo mababasa, no? Hinahanapan ko siya ngayon kung saan sa doktrina nila mababasa na ang iglesia nagsimula sa Old Testament and then pagkatapos ay si Kristo nag-rebuild lang. Hinanapan ko siya kasi sa pagkakalam kasi naririnig ko yan dati kay kay Eli Soriano. Oh, pinapasok na ko, wait lang ha. Napasok na ko ni Warren Becerril, wait lang. Hello, bro. Naririnig ako dyan, bro? Sige bro, padayon bro. Naririnig ba ako dyan? Nagtatagalog ako kasi naka-live ako ngayon.
Tagalog ka bro, sa ako ano bro, kay magbisaya ko bro, kay live man sa radyo yung gabi bro. Okay lang, So, okay magbisaya lang. ko. Okay lang, okay lang. Ano yung inaano mo diyan bro na nasa yung tungkol sa pagpaparehistro sa iglesia bro? Yes bro, atong basahan po pagbalik bro ang pahina 515. Okay? Nga ang Roman Catholic Church is not registered. Atong basahon na Because it has been recognized as a juridical person since time immemorial. Yan ba yun? Binabasa mo? Yan ba binabasa mo bro? Because it has been recognized as a juridical person since time immemorial. Yan ba? Ay sa pagsapa bro, kaya to sa basahon bro. Sige, basa 15. The Roman Catholic Church is not registered. Balik ka. The Roman Catholic Church is not registered. Okay, akong gibasa bro nga pamatuod na nga di ni ingon nga bersikulo ba kapitulo laway lang do na gitay gibasa nga libro nga ang Roman Catholic Church is not registered. Okay bro, padayon Ano padayon. yung... sige. Tuloy. Si padayon pagkutana. Yun ba binabasa nyo? Yung sinasabi doon sa sa aklat ni Attorney Hector S. De Leon. Yun ba? Yes. Ayun na nga. Yes. Because it has been recognized as a juridical person since time immemorial. Yun ba? Yes. Anong pagkaunawa nyo dun sa terminong because it has been recognized as a juridical person since time immemorial? Anong pagkahulugan nyo doon? Okay. Unsay kahulugan? Balik ka tagbasa. Anong unawa The nyo doon? Roman Catholic Church not registered. Sa Bisaya pa, ang Romano Katoliko wala marehistro. O mato pa sa mga abogado, lahi sa ubang nga simbahan sa Pilipinas, tungod kuno kay ang Roman Catholic daw kuno gi-recognize as juridical persons since time immemorial. Muna ang naa sa libro ni Attorney Hector De Leon. Balik pangutana. Anong pagkaunawa nyo dyan sa terminong because it has been recognized as a juridical person since time immemorial? Anong unawa nyo dyan? Kinangutana kag unsang ako nga pagsabot ni ana. Anong unawa? Sa akong pagsabot ni Anong unawa nyo dyan? Lagi. Kuya, pwede ko yan. Wait lang kuya. So, ang ako, okay. So, nangutan naman kag unsa ang akong unawa or akong understanding ni ana, tubag nako, ang akong understanding ni ana, tungod kay kuno. Anong kuno? Ang Roman Catholic daw kuno. Bro, wag mong lagyan ng kuno, bro. Yung wag mong lagyan ng kuno yung aklat ng isang attorney. Hindi kuno nilagay diyan. Anong unawa mo sa recognized as a juridical person since time immemorial? Lagi. Una-huna na ni Attorney Hector De Leon. Unang mingkog kuno, nga naman di mong kumuuyon. Sa hunahuna ni Hector De Leon nga sumpayan niya, gi-recognize kuno ang Roman Catholic bisag wala marehistro, apan gi-recognize kuno kini nga nagsugod na sa gitawag tuog, dato? Immemorial. So unang kuno, ano man kay di mong kumuuyon nga nagsugod ang Roman Catholic diha pa sa pagsugod pag yun sa gitawag nato og immemorial kay sumala pa sa gitawag nato og mga references 1870 lang milutaw 1870 mo pa'y paglutaw sa Roman Catholic Church. So saan pagsugod sa sinugdanan nga 1870 pa man munang naikuno kay unahuna ra na sa inyuhang mga pangulo nagsugod mo sa sinugdanan. Pero ang kamaturan diha ako lang ibasa wa gyud mo marehistro. Mo ni punto diya. Teka bro. Ano ang pagkaunawa mo? Ang tanong ko napakasimple. Very simple lang ang tanong Hindi ko hiningi yung ikaw ba'y tutor sa sinasabi ni Attorney Hector De Leon. Yung tinatanong yon. Ang tanong ko sa iyo, ano ang pagkaunawa mo sa terminong
recognized as a juridical person since time immemorial. Oh, ako nang gitubag. Sige, ako balik ko na po. Tubag ako ang... Hindi mo sinasagot, bro eh. Ang ginagawa mo, nagbibigay ka ng sarili mong opinion na sumasalungat sa tindig ni Attorney Hector De Leon. Hindi ko hinihingi ang opinion mong sumasalungat sa kanya. Ang tanong ko, ano ang pagkaunawa mo sa terminong recognized as a juridical person since time immemorial? Yun ang tanong ko. Okay, tubag lagi ni akong tubag. Ya tubag na ko. Wala man ko musupak sa giingon Sabi ni ano, sabi ni Hector Lizzie, Dilion, sabi ni Catholic Church is not registered. Wait lang. Kaya ako sa kang gipahuman ko sa pahuman na focus kong tubag. Wala mo kumusupak pag ingon ni Attorney Hector De Leon nga the Roman Catholic Church is not registered. Wala kumusupak kana nga ang Roman Katoliko wala marehistro. Ug mato pa niya lahi sa uban nga mga simbahan. Tinuod yun. Kaya sa among simbahan kami is registrado man mi. Hindi yan ang tanong, bro. Hindi yan ang tanong, bro. Bro, hindi yan ang tanong. De Leon din. Alam sa pagsapaw ba? Hindi yan ang tanong. Relax lang. Ang dami nagrereklamo sa mga viewers ko rito. Sabi nila, answer the questions correctly by listening properly. So answer the question. Ano ang unawa mo sa terminong recognized as a juridical person since time immemorial? Mao lagi niya mabitaw na nga listen to my answer. Listen to my answer ba? Eh, akong tubag po. listen to your answer. Ang sabi mo, iba kayo kasi ganito, daw ko no, hindi ganon. Ano, bro? Tapaw tubag. Yan yung pwede kay live binyo gabi sa radyo. Oh, sige nga. Sa to pa ang namina sa radyo niya gabi, hindi sila makasabot ani ano man. Puli-puli tag tubag. Mangutana ka mo tubag ko. Oh, sige. Tubag ko paminaw sa kong tubag. Mo yun kagdili, importanteng ni tubag ko. Pasagdahin na lang ang mga audience ana. Ingon ana ang mga tao. Oh, sige, hintayin ko na lang, bro, kung sasagutin mo ba talaga. Alam ba? Paminaw. Hintayin ko lang kung sasagutin mo ba talaga. Aha. Sige, hintayin ko lang ha kung talaga bang sasagutin mo o liliko ka. Sige, sagutin mo. Ano ang ibig sabihin ng recognized as a juridical person since time immemorial? Okay, niya. Akong basahon pagbalik ang whole statement ha. Sa pahina 515 sumala pa sa the law on partnerships and private corporations by Hector S. De Leon. Akong balik ko magbasa ha ang whole statement. The Roman Catholic Church is not registered. Ang Roman Katoliko wala marehistro. Like other religious societies, like sa ibang mga simbahan in the Philippines, because it has been recognized, tungod kay gi-recognize kuno. Kanang kuno ako na nga gitawag og pagsabot, pagsupak nako sa sunod nga statement ni Hector De Leon, gi-recognize kuno as a juridical person since time immemorial. Berlin versus Ramirez 7 Appeal 41. So muna akong tubag, bro. Sa imuhang yanong pangutana. Hindi mo sinagot, bro. Hindi mo sinagot kaya naghintay ako sa wala. Ano ba naman yan? Naghintay kami sa wala. Sabi ni Jerry Robleca, kahit grade 1, maintindihan niya na exempted siya dahil mas nauna pa simbahan sa gobyerno. Ay lang komentaryo. Hindi komentaryo. Hindi ka sumasagot. Hindi ka sumasagot. Ulitin ko ang tanong, sagutin mo. Ang ginagawa mo kasi umiiwas ka. Nililiko mo sa ibang isyo. Hindi ko isyo rito. Hindi ko isyo rito kung kayo ba'y nakarehistro. Hindi. Huwag mong iliko. Ang tanong ko, naipulang. oy, ano, teka, mukhang niremove ako. So paboto na to, basi makasulod siya. Ha? Madaya to. O, ayan. Mukhang niremove ako Kayo ba'y niremove ako ni Warren Biserer at nagpakunwari na ako'y umalis. Oh, naka-live tayo bro, tinanggal ako nagpapakunwari ito. Ulitin natin ang request natin. Napakasinungaling, no? Basta sabi ni Lizia Siskas, listen to the question, kung naka sa court, pataka ka og answer sa questions. Dili ka makadaog.
Sabi ni Freddy Mendoza Cabardo, gusto niya unawa, bro Jando, unawa lang niya, sundin niya. Madaya si si Warren Bisarel, abay ako'y tinanggal. Ako ba na may tinanggal dahil ewan ko ano reason niya, ba't niya ako tinanggal? No? Total, matino naman yung ko yung akin, sagutin niya kung ano yung tinatanong. At very simple lang naman yung aking tanong. Ano ang ibig sabihin ng recognized as a juridical person since time immemorial? Sabi naman niya is, yun kuno. Anong kuno? Attorney yan. Sabihin mo ng kuno. Hoy, may pumasok sa sa messenger room. Wait lang ha. Wait lang. Mukhang iba to. Maya na siguro baka sakali na magipagtalaktakan dito. Hello bro. Hello bro. Maingay yung background mo bro. Maingay yung background mo. Hello bro, yung nakablo. Yung nakablo na naririnig ba ako dyan? O hindi yata ako naririnig. Hindi ako naririnig sa messenger. Okay, ano ko na lang to siya, i-mute ko na lang to dahil hindi na, si Joseph Valdez, no? Si Joseph Valdez. Hello, Brother Joseph Valdez? Hello, Brother Joseph Valdez? Hello, Brother Joseph Valdez? Hello? Hello. Hello, bro. Ano atin, bro? Ay, sir, mayong hapon. Ano atin, bro? Kuan bro sa link sa Zoom. Link sa Zoom? Wala pa ako, di ba ako naglabas ng link sa Zoom? Para mamayang gabi? Sa una kay sige mo kog link sa una nya karon dito ko ka-appeal, wala ko link ba, wala ko code sa kuan Zoom. Dito ko ka-receive. Okay, so hingi siya ng link sa Zoom. Wait lang ha, kuha tayo ng link sa Zoom. Tinghanapin yung yung para mamayang gabi. Purang mukhang nakagawa na yata ako ng link para mamayang gabi. Double check ko lang ha kung 27 ngayon. Okay, meron na. And then send ko to kay sino to? Si Joseph. Teka, hanapin ko ha. Wait lang. Try ko hanapin siya sa Facebook. Joseph Nestermi? Yun. Valdez. Okay. Friend pala kami. Okay, send ko siya ng Send ko siya ng link para mamayang gabi. Okay. Hello, bro. Hello, Brad. Sinend ko sa iyo ang link para mamayang gabi. Sige, thank you. Salamat. Okay, thank you rin. Thank you. Ayun, so continue po tayo, no? Hindi na ako pinapasok ni Warren. Talagang tuluyan na niya akong tinanggal. Ano ba naman to? Tinanggal na ako ni Warren. Ayun na niya matanong. Wait lang, send request ulit tayo. Ayaw na. Unsa daw to iyang gitubag, bro Jando? Wag yung ko'y nasabtan bisag usa kalayo magnaabutan sa tubag. Yun nga. Ang layo. Ang tanong ko, anong pagkaunawa mo sa recognized as a juridical person since time immemorial? Sabi niya, ang Romano Katoliko ayon kay Hector de Leon ay hindi nakarehistro. Hindi katulad sa mga ibang relihiyon na nagparehistro. Yun. Ang liwalag ng tanong Ang tanong ko is anong pagkaunawa nyo sa
recognized as a juridical person since time immemorial. Ay siya naman, liko ng liko. Kung saan-saan napupunta yung kanyang pagliko ng liko. Kawawa naman si Warren Busiral pag naiipit na. Dili mong luminaw ning CFD, sabi ni Latigo Mandam. Hindi uminaw, hindi nyo sinasagot eh. Pinabayaan na nga natin na sagutin, hindi pa rin sinagot eh. Natural, mag-insert ako. Yan din ang reklamo ni sa akin ni Daryl Villanueva. Paano kasi? Iba ang aking tanong, iba ang sinasagot. Paano mo tayo magkakatamaan yan? Naninigo Rose na na ayaw na akong tanggapin. Sige, tuloy na lang tayo sa ating topic dahil ayaw na ako tanggapin, natakot na si Warren Busiral eh. Yan, no? So, balik natin yung ating talakay kanina tungkol doon sa naganap na talakayan sa pagitan ko at saka sa kay Jeffrey Rinya ng SDA. Okay, narito. Balikan natin. Asan na sa inyong official nga doktrina mabasa? Yan, hinahanapan ko siya kung saan sa official yung doktrina mababasa ng iglesia na tayo ni Kristo ay nagsimula doon sa old. Yan, ginawa niya lang sa nang siya ay nagkatawang tao is revealed. Saan yun sa official na turo ng SDA? Official doktrina. Official doktrina na nasa 20 fundamental beliefs. Asa nga Kanahimong bangutan. asa nga page na siya, bro? Wala ni sa. Ang official doktrina yon mao nang 20 fundamental beliefs. Yan, sabi niya, ang kanilang official na doktrina nasa 27 fundamental belief or 28 na ngayon. So, tanong ko sa kanya naman, saan doon sa fundamental belief yung sinasabi ng iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo nagsimula sa Old Testament? Kanang pangutanan nimo ang tinoda na kanang nga iglesia wala na pagwegwan na modern tamo ang doktrina yun official modern Israel. Ayon na sa kanilang doktrina daw, sa kanilang doktrina na yung tatag ng Panginoon ang modern Israel. So parang nag-rebuild lang ng Israel, tuloy natin. Modern Israel gitawag sumala sa writing Ellen G. White, The Last Event. Mo na ibot pasabot. So kanyang binatay sa kanilang aklat na kay Ellen G. White na Last Day Events. Wala naman siyang binasa kung saan sa Last Day Events na ang iglesyang tatag ng Panginoon nagsimula sa Old Testament. Yun ang hinihingi ko sa kanya. Ngayon na ito na nangyari. Ngayong hapon lang ito. Hindi pa ako nakakalis sa upuan ko eh. Tuloy. So kanang doktrina kanang iglesia kanya to nga nilayo sa Dios mo na itukor pag-usab ni Kristo. Dili naman na siya actual nga literal Israel. Yun. So ang ibig sabihin yung Israel daw, yun daw ang sinabi daw na muling itatayo ng Panginoon. Tandaan ninyo ha. Walang alinman sa Biblia sinasabi na muling itatayo ang iglesia. Wala. Katunayan, ang ginamit ni Fernando Camacho doon sa debate namin, yung sinasabi sa Amos 9:11 hanggang 12. Yun ang ginamit ni ni Camacho. Ang sabi ganito, ating mo nang transfer to Tagalog. Sabi ganito, sa araw na yon, ibabangon kong muli ang nawasak na kaharian ni David. Ano daw? Ibabangon niyang muli ang nawasak na kaharian ni David. Ang tanong, ang iglesia bang tinatag ng Panginoong Jesucristo? Yun ba ay kaharian ni David? Sinong Bible scholar ang mag-aaproba ng iglesyang tinayo ng Panginoon ay ang nawasak na kaharian ni David? At aayusin kong muli ang mga nasirang dako. Ibabalik ang mga guho. Itatayo kong muli yon kagaya noong una. 12.
Sa gayon ay sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at ang lahat ng bansang dati aking pag-aari. Sabi ni Yahweh na siyang gagawa ng mga bagay na ito. Ang tanong ko sa kanya, ito yung kanilang batayan 9:11 ng Amos. Asa ng ebidensya ninyo na ang itatayo na iglesia ay ang kaharian ni David? At sinong Bible scholar ang magpapatunay ng iglesyang itatayo ng Panginoong Jesucristo ay ang kaharian ni David? Nahirapan si Jeffrey rin yan. O, tuloy natin. Tinan ninyo ha. Tuloy natin. Yun sa nakaroon dito, spiritual. Yun sa mga pagsulti sa inyong doktrina bro nga kanang si Kristo igo lamang nag-rebuild. Hinahanapan ko siya, paano ba ito sinabi sa inyong doktrina na si Kristo ay nag-rebuild lang? Paano ba to sinabi? Para lang pag gitukod pag-usap ka na wala ibang sabay. Sabi niya, yung sinasabi, 'di ba? May sinasabi niya na itatayo niyang muli. Hindi mo na rin naintindihan 'yon. Ay nako, itatayong muli ang kaharian ni David. Kaharian ni David ang kaharian ng Israel. Kasi David is a representation of Israel. Dahil yung marka kasi ng yung sign ng Israel is the Star of David. Star of David, itatayo ang kaharian ni David. Tuloy natin. Hindi nga napukol pag-usap mga tao na nga nahimulag. Sa Diyos, muna ibalik ni Kristo. Yan. Ang itatayo daw niya yung mga taong humiwalay. Yung mga taong humiwalay daw ang kanyang itatayo, sabi niya. Hindi ko naman tanong kung ang itatayo yung bang humiwalay o hindi. Ang tanong ko, saan sa aklat nyo nabasa na ang tatag ng Panginoong Jesucristo na iglesia nagsimula sa Old Testament? Wala pa siyang binabasa hanggang ngayon. Nakipangutan na bro. Kanang inyong doktrina nga, igo lamang siyang nag-rebuild. Igo lang siya nag-rebuild, bitaw. Kanang unsa man na siya, kanang buot ba niyo pasabot nga ang gitukod ni Kristo pariho ra sa katong iglesia sa ilang kay nag-rebuild ra man ka siya. Yan. So kina-clarify ko na. Sabi niyo kasi siya ay nag-rebuild lang. Ibig ba sabihin na walang pinagkaiba ang tatag ng Panginoon sa iglesia doon sa ilang? Hindi na. Katong sa Mount Sinai, natuko na ang iglesia rito. Muna na ang tawag Israel. Lagi ba? Kanang gi-rebuild nga kanang. Diba? Ako mo na ba? Kaning iyang gi-rebuild sa atong Ginoong Jesucristo. Iyang gi-rebuild niya, maura ba ni ang iglesia sa ilang o lahi niyang gitukod? Maura na siya, mauna mga tao nga nilayo sa Dios lagi. Ayan, maliwanag yun ha. Maura na siya, sabihin, yan pa rin yun, yan lang. Kung ano yung dati, yan yung tinayo. Yun ang ibig sabihin niya. No? Pero sa kahuli-hulihan, nagkahamunan kami sa isang debate, patunayan mo na yung iglesia tinayo ng Panginoon, yung mga doktrina doon ay yun lang, ha? Yung mga tinuro niya, yun rin ang tinuturo sa Old Testament Church. Yun din, maura. Yun lang, no? Yun lang. Kung anong turo sa Old Testament, dapat yun din ang turo ni Kristo sa New Testament to prove it na nag-rebuild lang talaga siya. At hindi siya natayo ng sarili niyang kanya. Tuloy natin. Wala ka nakabasa at gitagagag teksto sa Amos 9? Tinatanong niya ako kung hindi ko ba nabasa ang Amos 9:11 hanggang 12. Siyempre nabasa ko yun. Pero ang itatayo kasi kaharian ni David, hindi iglesia. Kaharian ni David. Muling itatayo ang kaharian ni David na nawasak. Okay, no? So, yun ang
ay kung hinahanap sa kanya. Iba kasi kanilang pakahulugan eh. Pag sila ang nagpakahulugan, iba talaga. O sa madaling salita, pagliligaw talaga ang alam nila, wala nang iba, pagliligaw lang. No? Yun lang ang alam nila. O tuloy natin. Kasi nahanapan ko siya eh. Para naman pagdiinan nila yung kanilang tindig. O, sige, tanong ko sa kanya, go ahead. Nga ang tabernakulo ni David, tukoron pag-usab. Unya, ang Hindi man literal nga, hindi man na literal nga building. O yan. Ini-insist niya, dito siya unang nag-insist na, Brad, hindi yan literal na building, sabi niya. Ano ko sinasabi na literal na building? Ha? Ano ko sinasabi na literal na building? Pero ini-insist niya. Pero at the end of the story, ibinalitaw niya, ako ang nag-i-insist ng building? Siya lang naman nag-i-insist ng building eh. O tuloy natin. Kasi lang nga, may murag na igaban na. Ako sa ipang i-mute sa nato ni mga gaban na be. Ay sa kapi ng mga gaban na dalain. Narami kasi mapasok na nag-iingay. Kanang kuwan ba? Ang akong kuwan ni karon is kung imong gibasihan katong nasa Amos 9:11 to 12 kay tabernakulo ni David na nabuwal. Katong gisgutan sa Oseas 14:1 nga nabuwal. Ha, katong nabuwal ha. Ah, kwento, Amos 9. Di katong sa gigamit ni Camacho ba nga Oseas 14:1 nga ang Israel nabuwal tungod silang sala. O pinapa-confirm ko sa kanya ginamit ni Camacho na Oseas 14:1. Yun ba ang tabernakulo ni David na muling itatayo yung nabuwal sa 14:1 ng Oseas? Kasi ginamit yun ni Camacho, dinugtong niya. Nalala niyo ba yun? Dinugtong ni Camacho eh. Ang Oseas 14:1, ang Israel ay nabuwal. Kaya ito'y muling itatayo. Amos 9. O dinugtong ni Camacho. Kaya pinapa-confirm ko sa kanya ngayon yung Oseas 14:1. Pinapa-confirm ko. Umiiwas eh. 'Di ba? Oh. Unang tukuro nagbalik daw sa Amos 9:11-12. Katong 14:1 nga nabuwal didto. Mao ba to ang kuan bro? Mao ba to ang tabernakulo ni David bro? Yan, pinapa-confirm ko sa kanya para masiguro natin na yung Amos 9:11-12, yon ang tinutukoy doon na muling itatayo ay yung nabuwal sa Oseas 14:1. Pinapa-confirm ko ngayon kay Fernando Camacho, kay Jeffrey rin yan, dahil yun ang tindig ni Fernando Camacho. Pero nakakapagtaka, hindi pumapasok si Jeffrey rin yan. Mukhang may something wrong sa turo ni Camacho ah. Ayaw kumagat ni Jeffrey rin yan eh. Tuloy natin yan nyo ha. Dili man na literal nga tabernakulo ni David, mga tao may gipasabutan na. Lagi, katong Ang mga tao. katong gingon sa Oseas 14:1 ba? Wait lang ha. Oh, Sini Jerry, please bro, mute bro kay bana bro. Kaning kuan bitaw. Sa Amos 9:11-12, gitukod pagbalik ang tabernakulo. Asa man na mabasa nga ang tabernakulo nahugno. pwede ka, na tao may pasabot, dili lagi na ang building. Yon. So, hindi niya talaga ma-pinpoint. Tinatanong ko talaga sa kanya, saan mo nabasa na ang tabernakulo ay nabuwal? Kasi yung 14:1 ng Oseas, iniiwasan niya eh. So, pinapalo up ko na lang. O sige, saan mo nabasa? Baka sakali, ako'y nagbabaka sakali, baka gamitin na niya ang Oseas 14:1. Pero, at the end of the story, hindi niya ginamit ang Oseas 14:1. Di akong klarohon lang Kung kay... building nga kana ang gambalay, dili na sabot pasabot nga ang pabutan na ang mga tao na kung atong tablon ta 1 Corinto 3 decide kanabang kita mo ang templo kita. Yun. Ibig niya sabihin, ang muling itatayo sa Amos 9:11 to 12, yung daw tinutukoy sa 1 Corinto 3:16 to 17 na tayo ang templo ng Diyos. Tingnan nyo.
Ha? Ang layo ng kanyang tinalon. Wait lang ha. Yun. So, yun ang ano doon. Nahirapan si ano doon, si Jeffrey rin yan. Yun no, so ating ituloy yung naturang pangyayari, ano? Eto. Abot pa sabot, kanang gingon tabernakulo ni David, bangunong pag-usap, ang mga tao na nga pasabutan na. O, sige Oo na. na, iguan ta Biblia, dili na literal nga, building nga, tukuro, tabernakulo, Sige, tao. No, ha? Ako na mismo sabi, sige, tao. Wala akong sinasabi na building, ha? Sige, tao. Eh, ganyan yung sinasabi na tao daw, unawa. Wala mo ako sa turong tao, eh. Tao. Hindi. Sige. Tao. Oh, yan ha, tao. Tanong. Kailan nabuwal yan? Asa mabasa nga kanang mga tawhana nga nagsimbolo sa tabernakulo ni David na tumba. Yan, tanong ko talaga siya. Saan din mababasa na yung tabernakulo ni David na representing sa mga tao nabuwal? Ha? Nabuwal. Baka sakali tatakbo na sa Osias 14:1. Try na pakinggan natin. Tao lagi na natumba lagi, tukuro na pag-usap. Asa lang basa lagi bro. Ako lagi ko na imbestigaran lang na ako ni kay mula kagabi. Matthew 16:18, mao naman na, ang tubag. Sabi niya, yun na raw, yung Amos 9:11-12, mali. Ang sabi doon, muli niyang itatayo ang kaharian ni David. Muli niyang itatayo ang tabernakulo ni David. Ang tanong ko, saan mababasa na yun ay nabuwal? Kasi ang binasa ni Camacho sa Oseas 14:1, ang Israel ay nabuwal. Nabuwal ang Israel, yun ang ano ko sa kanya. Isa yung sinasabi niyo na nabuwal ang kaharian ni David. Dili ba? Tukuro na pag-usap. Diba? Hindi siya man na. Ang itatayo daw muli ay ang iglesia. Iglesia daw ang itatayong muli. Ang sabi, ang itatayong muli ang kaharian ni David. So, nanong ko siya ngayon, saan mababasa na ang iglesia ay na itatayo ni Kristo ay ang kaharian ni David? Sige, pangutan na karon. Nga naman nga ang footnote sa Amos 9:11-12 na aman sa Buhat 15. Yun. So, tanong ko sa kanya ngayon, kung tama ang unawa mo, kasi takbo sa Matthew 16:18, tama ang unawa mo, bakit ayon sa mga Bible scholars? Ha? Tinan ninyo ha, pakita ko. Kahit sa kahit sa footnote kay Charles John Ellicott, ang meaning ng ang katuparan ng Amos 9:11-12 ay nangyari doon sa nangyari yon doon sa Gawa 15. Ito, katunayan, meron nga ito, inispatan ko pa nga ayan tinan ninyo ha. Pakita ko sa screen. Ayan, inispatan ko talaga, Amos 9 Amos 9. Ayan 9, 11. May cross yung parang arrow niya na blue, meaning niya meron siyang cross reference. So ano yung cross reference niya? Gawa 15, 16-18. Walang Matthew 16-18. Kundi Gawa 15, 16 hanggang 18. So, mali ang unawa nila. Nagkawindang-windang na. No, ngayon, ang nangyari, tinanong ko na naman siya ngayon. Tuloy natin naturang video. Nga naman bro, nga... Tama na dala stress kay mo, lakaw ba ko, tama na stress. Dito baga sa bro. Ay, sagli kay bro, kay... Lami kini nga kuha nga pangutanan eh. Pangalan kasi. Wa pa na igo na niyo to kay yung nano. Isa ni ka Jeffrey. Jeffrey Lagoy, isa ko bro kay... Hindi, padayon. Ang akong kamba is...
ang footnote ug ang mga Bible scholar nagsulti nga ang katumanan sa Amos 9:11 to 12 anaa nahitabo sa buhat 15 16 to 18. Nganong kamo dito man nyo giling sa Matthew 16:18 nga ang footnote ang mga explanation sa mga Bible scholar na aman na nahitabo sa buhat 15 16 to 18. Yan, Ito bago. tinatanong ko siya dito ngayon na bakit nyo nililink sa Matthew 16:18 gayong ang sinasabi naman ng mga Bible scholar, ito ay katuparan doon sa Gawa 15, 16 hanggang 18. Yun ang ano ko doon eh. Ba't siya napunta doon? Ito sagot ni Jeffrey rin yan. Oh, Ano mo na siya bro? adil kumuoy na kay ilang nang kuan. Sige. Ipadubad. Nankinsa may... sige. Lagi. Sige. Tutol siya sa sinabi ng mga Bible scholar na ang katuparan ay nasa Gawa 15, 16 to 18, tutol siya ron. Kasi gawa-gawa lang doon ng Bible scholar yon. Pero magtubag gani. Kana laging kuan lagi bangunon bago sa tabernakulo, wala lang gisgutan mga tao lagi nga nagpakasala o gusto ibalik ko sa Ginoo si Kristo lagi tao makarnero sa Israel kinawala mo na ito kuro ni Kristo mag-usab. Boto nga ang uban ni biya saya mo nga nibalik sila kat brojo tayra mo nga ang doktrina wala mo ra gyapon mo nga Yon. So pinatamanan niya ang doktrina. Kasi nung kami nagkahamunan, ayaw niyang ipasali ang doktrina. Ayaw niya ipasali ang doktrina, pero dito, doktrina talaga. Maura. Sabihin, yung doktrina noon sa Old Testament at yung doktrina ng pinagtuturo ni Kristo, walang pinagkaiba. Pareho lang, pareho lang, walang pinagkaiba. Yun ang tindig ni Jeffrey rin yan. Na ibig sabihin, sa muling itatayo ang tabernakulo ni David, nang ibig sabihin daw, muling itatayo ang iglesia. Walang pagbabago sa katuruan. Kung ano yung katuruan noon, pareho lang sa katuruan ngayon. Yun ang ibig niya sabihin. Tuloy natin. Nagkaamunan kami doon. Ayaw ng gusto ko talaga ipalito niya na pareho lang, walang pinagkaiba. Ang katuruan sa Old Testament at ang katuruan ni Kristo to make it sure na talagang nag-rebuild siya. Binabago ni Jeffrey niya ng ang kanyang ang pagkagawa ng paksa. Dapat stick to the point. Straight to the point. Ayaw eh. Tuloy. Karon kayo ang iglesia nga sa Mount Sinai mo rin ang tukuron pag-usab. O na kamo gyang sulpot. Bro. Yang ko na mo sa Pastor 16. Bro, basahan sana akong buhat 15 ha. Sakto bang ingon sa Bible scholar ha? Ingon sa buhat 15. Yan, binasa ko ngayon ang Gawa 15. Sinimulan ko sa 14. Ating basahin sa Bibliang Tagalog, ano? Tutol siya sinasabi ng Bible scholar na katuparan ng Amos 9. Atin mo nang balikan yung Amos para make it sure na tama ba sinasabi ng Bible scholar o mali. Sabi kasi ni Jeffrey rin yan, gawa-gawa lang yan ng Bible scholar, mali yan. Ano sabi dito sa 9:11? Ito ang sabi. No? Ganito. Sa araw na yon, ibabangon kong muli ang nawasak na kaharian ni David at aayusin kong muli ang mga nasirang dako. Ibabalik ang mga guho. Itatayo kong muli yon kagaya noong una. No. Sa kanila, ilang unawa dito, iglesia. So itatayo niya muli yon gagaya noong una. Ang ano sinasabi ngayon sabi ng Bible scholar, ang katuparan niya nasa Gawa 15, 16 hanggang 18. Tumutol. Ha? Tumutol itong si Jeffrey rin yan. Dahil ang reason niya, gawa-gawa lang yun ng Bible scholar. Basahin natin. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon kung paano unang ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa mga hintil upang mula sa kanila ay may mga mapabilang sa kanyang bayan. Ito ay sumasang-ayon sa ipinahayag ng mga propeta.
tulad ng nasusulat, pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na kaharian ni David, muli ko itong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho, upang ang Panginoon ay hanapin ng iba pang mga tao ng lahat ng mga hintil na tinawag ko upang maging akin. Ganoon ang sinabi ng Panginoon na nagpapahayag ng mga bagay na ito mula noong una. No? So, wait lang nga, nag-chat si Padre Darwin. Ngayon, yun ang ano doon, ang yun ang yung tutukoy doon, no? Nangyari nga. Tingnan niyo tuloy ito na naturang video, ha. Eto. Yan. Imunigingon. Bago pa lang gisaysay ni Simon ang unang pagpakita sa Dios sa iyang pagtagad ngadto sa mga dili-Hudiyo, pinaagi sa pagpili gikan kanila og katawhan nga magdala sa iyang ngalan. Ang mga pulong sa mga propeta tukma gayod ni ini. Sumala sa giingon sa kasulatan, humani ni mubalik ako, nag-ingon ang Ginoo, og akong tukoron pag-usab ang napukang balay ni David. Tukoron ko kini pag-usab og ligonon. Sakto ba gingon sa Bible scholar nga ang katumanan sa Amos 9:11-12 naa nahitabo sa buhat 15? Sakto ba sa'yo? Yan. So pinapa-confirm ko sa kanya ngayon, totoo ba? Tama na ba? Sumasangayon ka na ba na tama ang sinasabi ng Bible scholar na ang katuparan ng Amos 9:11-12 ay nasa Gawa 15, 16-18? Ang sagot ni Jeffrey rin yan? Okay, mutbago, mutbago ha. Si Kristo, di ba, namulong nga tukoron pag-usap. Si Dilis Kristo namulong nga to. Kadali. Sabi niya, si Kristo, sinabi doon ni Kristo, kanyang muling itatayo. Wala naman sinabi kanyang muling itatayo iglesia eh. Dilis Kristo namulong nga to. Wala siya namulong nga na bro. Muto pag lego. Ay, so umala ng taon ako pagkasabutin mo nga para makuha mo akong tubag ako. Si Kristo, naging sige pagkatukoron ng iglesia. Wala hindi na tabo nga tukoron. Dili nga napugod na kay kamulo po ng wali. So may posibilidad nga kada siya nga mensahe sabot kinsi mo nag-iskutan ni Kristo nga tukor ng iglesia atag na sa Amos na tuman sa panahon ni Kristo niya dito sila na simbolo sa buhat 15. Ito yung paliwanag niya, no? Ano ko na lang, summarize ko na lang. Sabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Siya ay nasa on the process pa sa pagtatayo. Siya ay nasa on the process pa. Akala ko ba inatayo na? Siya ay nasa on the process pa. At ito ay na-assemble lang doon daw sa Gawa 15. Gawa 15. So ang paraan niya para takpan ang kanyang pagkakamali na sinabi niyang nagkakamali ang Bible scholar na ito ay natupad sa Gawa 15, 16-18 para takpan yung kanyang pagkakamali doon. Kinonek niya ang Matthew 16:18 na I will build my church. At ang nakumpleto daw yon, yung church na yon doon pa sa Gawa 15. At tinan nyo. Doon na-assemble sa Gawa 15 ang iglesia. I will. So on the process pa. At na-assemble na sa Gawa 15. Yun ang kanyang palusot para takpan ang kanyang pagkakamali sa Gawa 15, 16-18. Ito, tingnan nyo. So inyong panudlo karon. Ang inyong panudlo karon di ay ang iglesia nagsugod lang sa buhat 15. Dili, ilipod. Ang iglesia, iglesia. Ito sa Mount Sinai. Sige. Ang iglesia nga, sige, para ninyo, rebuild. Sa to pa, ang gi-rebuild ni Kristo para ninyo, dito lang nagsugod sa buhat 15.
Dili po, ang nagsugo. Na, ang sabi niya, doon daw na-assemble. So, tanong ko sa kanya, ibig mo ba kang sabihin na ang iglesia na sabi niyo ni-rebuild ni Kristo, doon lang nagsimula sa Gawa 15? Sabi niya, ay hindi. Oh, edi atras abante na. Urong-sulong na si Jeffrey rin yan, ng Seventh-day Adventist. Kagabi kasi, nagdebate sila kagabi ni J. Carlo Badinas at yun ang kanyang paksa. Mukhang magdadami na itong makikipagdebate sa itong paksa. Sinimulan ni Fernando Camacho, ngayon sinundan ni Jeffrey rin yan. Kaya siya yung hinahabol ko rito. Tuloy. Kami nasa nagsugod sa pagsulti ni Kristo. Oh, nagsimula daw doon sa pagsabi ni Kristo, I will build my church. Pagsulti dito. ni Kristo nga rebuild unya na simbol na kamulo pa wali ang mga tao para mobalik ang iglesia mo to nga natabo gisulat din sa buhat 15. O niya nga nung mga... Yun. So, on the process daw yung pangangaral at doon na talaga na-assemble sa Gawa 15. So, follow-up question. Sa Gawa 15 pa maniingon nga dinhin na hitabo gayod kini tukma kaayo ni sa giingon sa propeta. O niya Okay. ang gipasabot ang kaamos. Okay, mo bago. Oh. Kanang to nagingon na sa tukma kayo. Mo na siya ang gisulti ni Kristo nga nato ang tagna sa Amos natuman tupnaw ni Kristo unya dito na sila nagtapok sa buhat 15 kay na may mga tao. Yon, so ito naman. So, ang sabi niya ngayon, nung sinabi ni Kristo, I will build my church, ang katuparan, no, yun daw katuparan doon sa Amos 9:11-12, dahil doon na na-assemble sa Gawa 15, doon na na-assemble ang naturang rebuild church. Kay sa panahon ni Kristo, wa pa man to sa simbol kay Oh, dahil sa panahon pa ni Kristo, hindi pa siya na-assemble yung rebuild church, sabi niya. kunaw na So, wala pa na simbol. Sa one size ni Kristo nga sa mo mubiya ka ako halos siya matinaming hawa na subot pa sabot so man sa panahon ni Kristo dito na sa buhay yon na simbol ang mga katao katong girebel. Oh. So doon na symbol sa sa naturang yung rebuild sa Gawa 15. Oh, yun ang tindig niya ha. Tingnan niyo, mukhang magbabago-bago na naman ito. Okay. Opo, na siya bot pa sabot. Okay, bro. Ito bakong gingon, insakto ang Matthew 7. Okay, follow up na ko, bro. Follow up na ko, bro. Kung sa buhat 15 pa siya na-assemble, unsa man naging anlag Kristiyano sa buhat 11:26 kung sa buhat 15 pa dahil na-assemble. Okay, matubag ko. Kaya sa buhat 15, pagkala na lagi na ang mga Kristiyano nga rebel, wala agan ni. Unsa na sila kay mga wala may gingon din nga mga Roman Catholic, may Sunday keeper sa nangata. Yan o. Ilili ko sa Roman Catholic, sa Sunday Keepers para maiiwas sa paksang naiipit siya. Eto na. Ito ang tradisyon ng mga Seventh-day Adventist. Pag sila maiipit na, dadaling ka sa ibang issue, ilalayo ka niyan. Kapag ikaw ay kumagat, naku, lagot kang bata ka, kaya wag na wag kayong kakagat. Pag nararamdaman yung naiipit sila, dun nyo banatan, wag kayong pumayag na iliko nila sa ibang paksa. Dahil lilikot-liliko yan, para lang yun si Olivia kanina. Si Olivia, si Oliver pala yun. Tanong ko, ano yung differs? Aba, pupunta-punta doon sa sa ang larawan ni San Antonio de Padua ay sinamba. Hindi. Ano ka, wag ka na pupunta sa issue namin. Tanong ko, ano yung turo nyo? Ano yung differs? Nahihirapan sila. So, sa Bisaya pa, nagkayamukat na. No? Nagkawindang-windang na yung kanilang mga argumento. O, tuloy natin ang naturang video. Kay mga Hudyo ba una giwalian until without tapod. So may posibilidad nga kana siya subay ka po na sa amo nga pagtulutan yung mga sinadbinti dili nga baboy mga sabat keeper. Layo rang Roman Catholic kada wala abot ada. Oh. So talaga kanyang papatatamaan sa Roman Catholic para mailiko ang issue, ano? Ang tanong ko sa kanya kasi, bakit doon pa nag-assemble sa Gawa 15, meron ng pinangalanan na Kristiyano sa Gawa 11. So ako'y umaatras kasi ang kanya paliwanag, doon daw na-assemble
sa gawa 15. Para lang takpan ang kanyang ang kanyang argumento na nagkamali siya na Matthew 16:18 na katuparan ng Amos 9:11-12. Para takpan 'yun, sabi niya doon nagsimula at na-assemble lang sa gawa 15. Kung doon sa gawa 15 na pala na-assemble, then ano yung pinangalan ng Kristiyano sa gawa 11? Iba, wako na about Roman Catholic, bro. Ang ako pangutana, ang giingon magud nimo sa buhat 15 pa na asimbol. Kung sa buhat 15 pa na asimbol, nan 15 man lang ginganlag Kristiyano sa buhat 11:26 nga sa buhat 15 ra man day na asimbol. Okay. Okay, matubag wa. Dito sa buhat 11, tingnan sa Kristohanon. Sabi na sa nanay Kristohanon, pero ang sa buhat 15 gyud, mauna na siya ang kayang tugna na nakuan sa Amos na gisulti Isa bro, wait lang mo, di ko kasapot bro. Si Brad Jerry, bana, yun ang kuhan background ni Brad Jerry yun. Sige, balik, di ko kasabot kay bana kayang background. Okay. Sige, balik. Okay, matubag ka. Kaya sa buhat 11, ganyan na lang sa Kristohanon. Pero nanay mga followers ni Kristo, sa buhat pa ang purong Kristohanon, sa panahon pa ni Kristo, nanay mga Kristohanon yung tumutuon niya. Wa pa lang gi-record, dito pa lang labot 11. Pero ang bidagka ng mga Kristohanon, mo lang sa buhat 15 na ang tabi na kulong David, tukur pag-usap. Wala nag-isputan na mauna ang mga tao. Gayon ni Pablo sa Roma 2, Espirituhanon ng Israel, walay Roman Catholic. Asa man day ko bro, asa man day naunang naitabo bro. Ang buhat 11 nga naanay ginganlan o ang buhat 15 nga didto pa nahitabo ang Amos 9. Yan. So siya pinahihirapan ko na ngayon. Anin ba ang nauna? Yung pagkabigay ng pangalan sa gawa 11 o yung pagka-assemble nila sa gawa 15? Kasi dapat doon sa gawa, nauna dapat ang gawa 15 doon dahil doon pa na-assemble eh. Kaya nabigyan ng pangalan dahil nag-assemble na. So tanong ko sa kanya, alin ba nauna? Yung pagkaka-assemble na sa gawa 15 o yung pagkabigay ng pangalan sa gawa 11? Nahirapan na si Jeffrey rin yan. Oh? Okay, salamat kayo. Siya sa buhat 11, ganyan lang nag-Kristohanon. Pero sa ang gisulat ang buhat 11, nanay mga Kristohanon na nga sumusunod ni Kristo. Lagi, ingon ng gugga. Bro, ingon ng gugga nga sa buhat 15 ra na asimbol. Imo ba ng pulong? Ang nasimbol ka na bang daghan na sila ba? Mao na nga tukuron pag-usap ang tabernakulo ng David. Ay, daghan. Mao na mga tao, dito na gisulti daghan na sila. Onya, bro. Ulo manwarin niya. Onya nga kung nganong sa buhat 15 pa man nahitabo ang tagna ni Amos nga sa buhat 11 naman nanaga naman sa buhat 11. Yon. So ang palab ko sa kanya is bakit sa gawa 15 pa nangyari ang katuparan ng sinabi ni Amos? Marami na silang miyembro sa gawa 11 pa lang. Katunayan sa gawa 9:31, Himenon, Iglesia, Catolestes, Judayas, kay Galalias, kay Samarias, Ikineremeno, Ikodomini. At kumakalat na ang iglesia sa Galilea, sa Samaria. Kumakalat na. Bakit? Dumadami na. Nasa gawa 1 pa yun 9. Tapos, yung pagka-assemble, kung ang katuparan ng Amos 9:11-12, iglesia dapat nasa gawa 1:15 pa lang. Bakit? Gawa 1:15 binuhos yung Holy Spirit sa Pentecost sa Day of Pentecost. So dapat doon nagsisimula ang katuparan kung iglesia nga yun. Hindi nga iglesia yun Ay, tuloy natin. Nganong sa buhat 15 pa man nahitabo ang panagna ni Amos? Sige, matubag ko. Di lang sa buhat 15. Lugangan na siya sa buhat 15 pero ang gisulti na dito na sige. ni Kristo. Pag ingon ni Kristo nga, ay sa, mali lagi mo, mutubag ko, ay sapaw. Mutubag ako. Diya sa Matthew 16:18, nanay mga tagamay pa. Pag ingon ni Kristo, pag-usap. So, nagana. So, magabot sa buhat 11, ganyan lang Kristohanon, pero ano yung Kristohanon?
Pag abot sa buhat 15, dito na sa lidagan na yun, ayaw pag ganyan na asibol. Okay bro. So, gito ko daw pag-usap ni Kristo. Okay na. Karon bro, kisa man nga Bible scholar bro ang nagsuporta sa inyong explanation nga ang Amos 9:11 didto nahitabo sa Mateo 16:18. Yan. Ito na yung ating pantama, no? Kasi may mga Bible scholar mataas ang pinag-aralan sa Biblia. Kaya tayo nagbabasa lang naman tayo eh. Kaya kung ating alamin, kung tama ba yung unawa natin, ating ikonsulta sa mga Bible scholar. Para lang yan, doktor ba? No? Pag ikaw may sakit at hindi mo alam ang sakit mo, saka ka konsulta? Sa doktor o sa albularyo? Sa doktor ka kukonsulta. Hindi ba? Para malaman kung ano ang sakit mo. Yung albularyo, kung ano-ano ba sasabi, ay, nausog ka. Ay, naku, pagdiskitahan ka ng kapre. Ay, naku, may umiibig sa iyo na isang engkanto, kung ano mga findings na ginagawa ng mga albularyo. Hindi naman doon napapaliwanag yung yung sakit mo. Ang reason pala ko lang ng amoeba. Yun pala. No, dapat para malaman mo ang specific na sagot sa iyong katanungan, kailangan mo talaga na kumonsulta sa mga Bible scholar. Kaya kami kumukonsulta sa mga Bible scholar to make proof. Kahit na sabihin na yung kanilang interpretasyon. Pag sila ang nagsalita as Protestant, hanap mo ng Protestant Bible scholar. Sige, maglabas kayo, Protestant Bible scholar, hanapan ko kayo. Protestant Bible scholar na nagsabi na ang katuparan ng Amos 9:11-12 ay ang Matthew 16:18. Sige, labas kayo. Walang hindi makapaglabas si Jeffrey rin yan eh. Ginagawa niya kwento. Tuloy natin. Ay, dyan ang pangutunahan. Nasa mga kuwan, sa mga writing si Ellen G. White, ilan yung mga basa na? Ayaw ka. The Last Movement. Wag kang Ellen G. White. Ellen G. White. Sarili niyong opinion yan eh. Sarili niyong opinion eh. Sarili niyong opinion yan. Self-serving tawag dyan. Dalhan mo ko Protestant Bible scholar na sumusuporta sa paliwanag nyo na ang katuparan ng Amos 9:11-12 ay ang Matthew 16:18. Ebidensya ang hanap ko, hindi kwento. Kami nasa alam mo official doctrine mo ng Trinity Fundamental Beliefs. Kini nga mga kuwan, ganyan yung pangutanan niyo, ang buhat 11 o buhat 10 ay Matthew 16 o buhat 15 wala may supak ana tungod kay maora na siyang iglesia ang gipasabot sa Amos nga ang tabernakulo ng David pagkatukod pag-utuman bisang asang bahin diya sa Biblia sa bersikulo bagong tugon basta di lagi mo supak na kana siya nga iglesia mao na ang iglesia kagitukod pag-usap. Okay. Dili na lain rin yun. Tama sa Roman Catholic. Yung ka dili lain. Yun. So, talagang pinapasingitan niya Romano Katoliko, ano? Dahil ipit na ipit siya. No? Ipit na ipit siya. Kaya pinapasiko niya sa Romano Katoliko. Baka doon lumipat ang aking katanungan. Ay, nako, ano ba naman yan? Ako'y dating SD. Alam ko ang technique ninyo. Alam ko ang trick ninyo. As a former evangelist of the Seventh-day Adventist Church, alam ko ang mga techniques ninyo at tricks ninyo. Sana mga Sabadista, gumising na kayo. Huwag niyong kalilimutan ng background ko. Dahil kayong mga pinangangatwiran nyo ngayon, mga leading ninyo, mga leading question to mislead the topic, kabisado ko yan. Tinuro rin sa akin yan. Ginamit ko yung technique dati. Hindi uubra yan. Bigla ba namang sikoy ng Romano Katoliko? Sa tingin ba niya, ako'y tatakbo doon? Di ako tumakbo doon. Gusto ko ilabas ng ebidensya nila.
to make it prove na talagang totoo nga ang kanilang unawa, hindi gawa-gawang ano lang yun, doktrina, tuloy. Ang pangutanan na po na ako karon, palawag na po na ako, siga kuha sa fundamental belief, nganong sa inyong fundamental belief gaingon man nga lahi ang New Testament Church o lahi usab ang Old Testament Church. Yan. So, dahil takbo sa fundamental belief nyo, tanong ko naman sa iyo, bakit sabi sa fundamental belief nyo, iba ang New Testament Church sa Old Testament Church? Iba. Bakit magkaiba sila? Oh. Lahat na po ni pangutan na. So, okay na ka sa kuha na, kinitatawagan eh. Yun. Sabi naman niya, iba lang tanong mo, so okay ka na doon sa unang nating issue. Hindi ako okay doon. Hindi niya masagot, di ba? Wag ko pipilit. Di nga niya masagot eh. Nahihirapan na nga eh. Kaya ako lumiko sa iba dahil hindi na niya masagot. Butatala talaga si Jeffrey rin yan. Kaya ako lumiko. Aba, sabihin ba naman niya, okay ka na doon kasi lumiko ka na sa ibang issue. Okay ka na doon. Okay na. Ay, hinahamon ako. Ay, anong ginawa ko? O sige, binalikan ko ngayon. Mas lalo siyang nabutata tuloy. Oh. Sa tabernakulo ni David, okay na. Wala pa to na prove nimo nga ang tabernakulo ni David nagrepresenta sa iglesia. Dahil naman yung pangutanan nimo. Hindi. Sige, sa tabernakulo. Imong ka nag-direct sa akong mga pangutana gyud. Yon. Kaya ako lumiko na lang ng ibang tanong dahil nararamdaman ko na hindi niya sinasagot ang aking tanong. Kaya nga siya siko sa Romano Katoliko dahil pinaliliko na niya eh. Nakakaunawa ko sa ganyang mga teknik. Dahil teknik ko rin yan dati, in-apply ko rin yan dati. Lagi na naman, ibang reliyon, Romano Katoliko. Yung aking tinatanong, yung kanilang turo doon, ano yung nalaman ng Romano Katoliko sa turo ninyo? Hindi ba? Nako. Mamayang gabi, wala naman akong boses mamayang gabi. Talaga hindi nagagaling yung paus ko nito. Sigaw ako ng sigaw eh. At tuloy tayo, no? So dito naano ko sa kanya rito, kaya ako lumiko sa ibang tanong kasi hindi mo na sinasagot ng diretso eh. Banggit ng Romano Katoliko, Sunday Keeper, kung ano mga pinagsasabi, para lumiko ang issue. Nararamdaman ko na yung ipit na siya doon. Naawa na nga ako eh. Kaso nagpakita ng kahambugan. Okay na ba sa'yo yun? Kaya ka lumipat sa ibang issue. Aba, hamon sa akin yon. Binalikan ko. Aba, mas lalo siyang nabutata tuloy. O, ayan. O, sige. Before kumuha na, balik ko na po na ako, ha? Kinsa man nga Bible scholar nagsulti nga ang Amos 9:11 to 12 diha nahitabo sa Mateo 16:18. Yan, so dahil sinabi niya umiwas daw ako, binalikan ko tuloy ngayon. Sige, babalikan ko na lang para sa iyo. No? Sinong Bible scholar na nagsabi ng katuparan ng Amos 9:11 hanggang 12 ay ang Mateo 16:18? Okay, balik mo na pa ka dahil. Bagay dito nga, tugusap. Asa lagi bro, ay sagkuhan. Oh, yan, nagdahilan. Sabi niya, ay hindi mo ba nabasa yun na sinabi niya doon sa Amos 9:11? Itatayo niyang muli. Hindi yun ang tanong. Ang tanong ko, saan niya nabasa na ang katuparan ng Amos 9:11 ay ang Mateo 16:18. Sinong Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mong yan? Yun ang tanong. Ngayon, tinan nyo. Kinsa nga Bible scholar lagi ang nagsuporta sa inyong tubag nga ang tabernakulo ni David ang gipasabot sa Mateo 16:18. Okay, patog ko. Usan ni ang writing Ellen G. White doon na gisuportahan sa mga scholar. Ayun. Kumuha siya. Isa doon ng mga Ellen G. White writings na suportado ng mga Bible scholar, sabi niya. Sa mga scholar. Tanong ko, sinong Bible scholar nag-confirm yan at paano sinabi doon? Isa mga scholar bro, isa man nga legit nga Bible scholar, ako i-search karon dayon. Sinong legit na Bible scholar nagsabi nun dahil i-search ko ngayon din.
kinsa man nga legit nga Bible scholar ang nagsulti ang Amos 9:11 to 12 nahitabo sa kanang kuan, nahitabo sa Matthew 17:18. Kay tanang Protestant Bible scholar, Protestant dili Catholic ha, ako na yung gisubay. Ilang tubag pareho tanan naa sa buhat 15, 16 to 18. Karon kamo kay mo insist man jud ka nga Matthew 16:18 nan kinsa man nga Bible scholar ang nagsuporta kay kung yung karong Adventist scholar ra. Sa ato pa inyo ra day na. Okay. Dili po ba ninyo. Bisan pa dili mo gamit og Bible scholar. Ay natural mo Klaro gamit kayo. bro. Ayan. Sabi ko, hinahanapan kita Protestant Bible scholar. Eh pag ginamit mo kasi Adventist scholar, sabihin, inyo lang talaga yan. Sariling unawa nyo lang. Sabi niya, hindi sariling unawa yan bro. Pero kasi kung tatakbo tayo sa Bible scholar, nag-open na siya ng pinto na walang gamitan ng Bible scholar para maging libre na siya sa pag-i-interpret. Oh, para maging libre siya sa pag-i-interpret. Aba, wala pa rin siyang wala pa rin siyang sagot. O, tuloy natin. Bro, mugamit kita bro, kaya ron dito mahulog private interpretation bro. Kadali lang, magbago. Sige. Klaro kayo, kanang gisabuat wala ko isupagana kay mauna na siya ang pagdingon ta Amos o nagisulti po ni Kristo. Yan. So sabi niya, wala ko'y supak ana. Sabihin, wala na siyang tutol na ang katuparan ng Amos 9:11 to 12 ay ang Gawa 15 verses 16 to 18. Gayong ang una niyang sinabi, tutol siya sa sinabi ng Bible scholar na ang katuparan na nasa Gawa 15, 16 to 18 dahil gawa-gawa lang yun ng Bible scholar. At this time, sumasang-ayon na siya. O ano? Urong solong na si Jeffrey rin yan? Yung dating kinontra niya, ngayon kinakampihan na niya. Oh, tuloy. So dito na symbol sa batin sila Sige. Sa ibang utana, ginahanglan ka Bible scholar. Sa pagkakaroon, dili ko makahatag kung kinsa ka Bible scholar. Ayun. Hindi siya makapagbigay kung sinong Bible scholar. Dahil doon, inunawa ko na siya, hindi ko na pinahirapan pa. Sa usan ni ako sa research nako. Okay. Kay ka para sa mo nag-research ka. So nag-research mo ko. So bisan pa ako ni hatag sa imo, ini nga Bible scholar. Kinsa ni kung ma-research nako. So kung intakto ang pag-research nako sa bot kinsa mo gawa, but pasabot nga karang sa bot kinsi, mao na siya ang giskutan tamos nebe kagiskutan po ni Kristo. Unya ginasimbol sila tabernakulo ni David ito sa buhat kinsi mga tao na siya ng katawan nga pagtutuon pag-usab nga naduwal dito sa panahon ng natugon. Oo na siya. Sige. So, karon imo jung gikuan karon nga wa pa kay may pakita. Ikasunod na ko nga pangutana na pod. Yan. So, dito muna to yung ito ating part 1 muna. Gawa na dito ng part 2, karugtong. Ang pagkabutata ni Jeffrey rin yan, nahirapan siyang tindigan ng kanilang unawa doon sa rebuild. Oh. Ito muna tayo ha, para makapagbasa muna tayo ng mga comments. Yung mga ating mga suki natin sa tagapanood ng ating programa mapansin ko naman. Okay, so hanggang dito na lang muna yung ating pagbabasa, yung ating pag-replay doon sa nangyari kaninang talakayan. At abangan nyo ang karugtong noon. Tsaka hindi pa ako tapos dun sa series ko kay Camacho ha. Kasi marami siyang mga tinalakay na hindi ko pa nariribat. Isa-isahin lang natin para hindi masyadong loaded yung aking episode, Okay, ito tayo ngayon kay Mary Jane Mary Jane Luzurata Perez. Tama kaibigan. Hindi pala para akin yun. Nagpadala ng star si Vanji Pahulayan, si Jerry Elibeto. May hapon po bro Jando, watching from Ulugan kay Puerto Princesa City, Palawan.
Sa fishing boat kami, nagtago rito at napakalakas ng hangin dala ng bagyong Egay. Lah, may bagyo? Ba't ngayon ko lang nalaman na meron palang bagyo? Oh, may bagyo pala, no? Okay, na naman tayo ngayon kay Verads Canoneo. Ingat kayo dyan, kapatid. Iba naman sa INC, ang iglesia ay natalikod daw. Hay naku, mga sulpot kayo. Natalikod daw buong iglesia. Napatunayan ni Kaburnok na hindi. Hindi. Iba naman. Walang ano na natalikod ang buong iglesia. Aljan Bagatnan. Mapagpalang oras, bro. Ayan, no? So si Brother Aljan, pag-subscribe nyo yung kanyang channel, Mr. 721 Catholic. Hazel Abadiano Mabini, magandang hamon po, Brother Jando. And sa Malinog, Ariel Danmasin. Okay na, inaano niya si Danmasin. Parang sinashout out niya. Okay, Elnora S. Mukhang may sumisigaw Okay, Elnora Espino Estacio. Hi, Bro Jando, watching from Sacramento, California. Errod Kiante. Aba, sinashoutout naman niya si Ali Javier. Si Ali Javier, hindi na po welcome sa aming programa dahil bastos ang kanyang bibig. No? Hindi siya religious magipag-usap, kaya ban siya sa aming programa. Sa 2 beses yata, 3 beses yata yon. Pinapasok namin si Ali Javier. Iisa lang ang ginagawa niya. Talagang binabastos niya ang programa. Kaya ban na siya sa aming, this is not a food, this is a soap. Hindi ni siya makaon. Hindi ni siya makaon. It's a soap. Okay, tuloy tayo sa babasa ng ating comment. Mayang hapon, Bro JD, marunong kasi sila tumalon, yan lang ang alam nila. Tingnan nyo si Warren B. Cyril, hindi na ako pinabalik. Nahirapan si Warren B. Cyril doon. Hindi na ako pinabalik ni Warren. Natakot na si Warren, hindi na ako pinabalik sa kanyang live. Gibang-giba. Very simple ang tanong ko, ano ibig sabihin ng recognized as a juridical person since time immemorial? Hindi sinasagot. Ano ba naman yan? Tapos, nagagalit sila pag ako'y sumasapaw. Natural. Ubusin ang oras sa walang kwentang, walang katutulang mga sagot na hindi ko naman tinatanong. 1 plus 1. Sagutin nyo ko ng 2. Huwag yung araling panlipunan. Ang panya. Nana. Panya. Na Milo lagi na. Okay, basa tayo dito sa dahil si Divine, ito na, nagano na si Divine, sabihin, Papa, give me time, no? Give me time. Rodelisa de la Cruz, maulan at mabahang hapon po dito sa Bulacan, may bagyo. Hindi ako nanonood ng TV Patrol yung aking signal, di ko pa naloloadan, no? Dahil sobrang busy ko. Bong Finlock, kay Camacho sila magpakonsulta kasi apologist nila yun Wala naman kasing Bible scholar na sumusuporta sa kwento-kwento nila. Isa pa si Camacho, kwento-kwento lang yung guni-guni lang yung mga niya Di napatunayan. Sabi niya sabi nila, hindi sulpot ang tatag ng Panginoong Jesucristo noong unang siglo. Hindi pala sulpot yun Ba't sabihin na RCC sulpot? Yung tinatag ng Panginoon sa 1st century, yun ang pinangalan ng RCC. Tanyo, hindi pala sulpot ang tatag ng Panginoon, pero even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. No, kahit sa kanilang babasahin, ang pinangalan ng Romano Katoliko, yung Iglesia Katoliko ang tatag ng Panginoong Jesucristo. So kung hindi sulpot yung tatag ng Panginoon, hindi sulpot ang RCC. Pinapalitaw nila na sa 1st century may 2 iglesia Kristiyano, wala. Isa lang. Tingnan nyo
Yan ang yung ebidensya na isa lang ang iglesia 1,000 years after the death of Jesus Christ. All Christians were members of one religion. Oh, asan ba yun? Yan o. Yan. Sabi ganito sa Naturang Encyclopedia. Ayan. Young Student Learning Encyclopedia. For the first 1,000 years, all Christians were members of one religion. There were no separate sects or branches. There were no separate sects. Tapos sasabihin nyo, sulpot ang RCC kasi tinatag first century. Anong sulpot? Si Kristo nagtayo ng iglesia first century. Sabihin nyo, hindi sulpot yun. Yun ang pinangalan ng Katoliko eh. Tanyo? Di guni-guni yung sa kanila. Kahit ba kumonsulta kay Camacho yan, guni-guni pa rin. Talagang guni-guni. Kahit pa kumonsulta kay Camacho yan. No? Wala silang pinagkaiba. Tuloy tayo sa magbabasa. Dahil marami-rami na yung nai-record ko. Bong Finlac, pa-konsulta ako kay Camacho kung anong brand ng lipstick ang maganda. Sabi niya, wag mong hiramin bro, sabi ni Rhea. Okay, mayang hapon bro JD, mayang hapon po, watching from Davao City, yan. No? Nawala. Sana ba yun? Sana wala yun, nawala. Ay, ito. Okay, nandyan naman si Brother Aljan, Bro Jando, hehehe. Bong Finlac, papulakan kami ng labi ni Camacho. Hindi na ako sasali dyan, no? Ang sa akin kasi, nako, Emmanuel, good evening, Bro Jando, alabado to all staff, good on you, brother, fight lang yun, tatak, Mother Mary, amen, no? Adel Yoyoy, Sabuno Jr., Lisod, yun, suportahan ng mga bakak, Alejo Tapulgo, good evening, Sir Jando Alabado, and Ann Marjorie Joyno Lopez. Basta kung wala katotohanan, mahirap talaga ipagtanggol ang mga sinasabi. Guni-guni lang kasi lahat ng mga explanation nila, mga sulpot kasi. Yun, sabi ni Jerry Gill, Geno Biagon, galing mo talaga, Bro Jando, no? To God be the glory po, bro. Mart Fernandez, magandang hapon, Bro Jando, watching from EDSA, bus carousel going to Monumento. Mayroon palang nakasakay sa bus. Jonathan Rizada, good PM, Bro Jando, watching from Maitom, Sarangani Province. Bebet Mirna Mingeto Galos, maying hapon, Bro JD, watching from Panabo City, Davao del Norte. Shout out Bishop Midel Aseo. Wash out po kay Bishop Midel, no? Dilibet Kagas Lasya. Thank you, Bro Jando, nagtanaw minimo apil akong husband SDA, God bless. Yung kanyang husband SDA. Daming mali ng SDA, no? Ngayon, nangungupi na ng aral kay Eli Soriano. Nangungupi na ng aral ng dating daan. Shout out, Bro Jando, from Zamboanga City. Yun, no? Jermeline Hunasan Balajadia, thank you, Bro Jade, watching from Laguna. Okay, Mary Tumang. Wala. Asan ba yun? Mary Tumang. Ayan, Bro Jando, pwede makahingi ng video ni Eli Soriano yung sinabi niyang nanganak na daw si Mama Mary bago pumasok si Kristo doon. Pangbutata lang sa mga MCGI sa group chat namin. Sige. Wait lang nga, try ko lang nga. Mary Tumang. Wait lang nga, Mary Tumang. Yun. So, friend kami ni Mary Tumang. Sendan ko siya nung naturang video. Kung magkakasya sa messenger, ha, send ko sa'yo yung video. Okay. Video reference. You? Tao? Na Milo?
Tell Mama Milo, Kutaw Milo. Video reference, Eli Soriano. And then, dito ako sa sa yung issue about Mama Mary. No? Kasi may yung issue about Mama Mary. Wait lang Mother of God yata yun. Wala rin sa Mother of God. How about dito sa wala rito. Vuelta, clips. Wala. Ang katawan tao, eto. Nakahanda na ang katawan. Ipinanganak muna yung katawan bago pumasok si Kristo. Okay? Try ko lang nga. Ayun, masend pala. Ayun. So, saan na na-send? Sending. Ayun, na-send na nga. Ayun. So, humingi siya ng Mary Tumang. Na-send ko na sa'yo. Tingnan mo. Yung video, pambutata mo sa mga nasasabi. Walang incarnation sa dating daan na nangyari sa kanila. Possession. Okay, atin ang basahin dahil si Divine nangaapura na naapura na ako. Mayong hapon bro JD watching from Bacolod City. Bebet, bro, maabot daw panahon mag 10% ang Katoliko. Ewan ko. Ang salam ko, hindi nutusan ng paring Katoliko niyan. Ang nutusan niyan is mga paring ni Levi, mga Levita. Queen Isabel, blessed afternoon bro, watching from San Mateo, Rizal. Monching Kaling, ano yun? Monching Kaling. Ayan. Isa lang sagot dyan, bakit nagsusulputan ng mga iglesia ni Satanas? Unang 1, 2, 18, 19. Diyos nila ang pera at survival option na lang pagkakitaan iglesia sila ni Satanas. Doktrina nila ang magsinungaling at pamalian ang simbahang Katoliko. Yun. Winidio Katalan Ejercito. Good afternoon bro. Watching from Pagadian City and SDA ang sulpot. Ang SDA ang sulpot. Okay, Romeo Castillo, good PM. Galing mo talaga dyan do. Good to God be the glory. Mansulweta Breeze II. Good PM bro dyan do. Watching from CFD Caceres, Bicol. Yun. Romeo Castillo from Laguna. Mary Tumang, may PM na ako sa iyo bro. Hehe. Julio Valiente, maulang hapon bro dyan do, pakivisit nga yung page Bible Facts dahil pinagpipilitan niya na yung araw ng pamamahinga ay Sabado at hindi Linggo. Pagkakaalam ko, isda yon. Mga Protestante, ito mga Katoliko na nanonood ngayon. Malamang itong video nito, ikukunin ito ng mga sulpot para, ng mga SDA para gawin nila. Ayan, si John na mismo nang sasabi sa inyo. Ito ako'y dating Sabadista. Yung araw ng Sabat na ino-observe ng mga Israelita, huwag niyong tutulan na yan talaga ay Sabado. Huwag niyong tutulan na yan talaga ay Sabado. Dahil based on reality, Sabado talaga ang Sabat ng mga Israelita, kahit kayo pumunta pa sa Israel. Pero kung sasabihin nila na yung Sabat na yan ay para sa ating Kristiyano, dyan na sila nagkakamali. Dahil hindi kailanman iniutos ang Sabado na ipangilin sa mga Kristiyano. Ang inutusan na mangilin ng Sabado yung mga Israelita. Deuteronomio 5:15, ganito ang ating mababasa, no? Yan. At iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto
at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos o magitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig, kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Ang inuutusan dyan yung mga Israelita. Bilang patunay, eto naman tayo bilang patunay, sa Ezekiel 20 na kanilang paboritong gamitin. Ezekiel 20, ating simulan sa 9. Ngunit hindi ko ito ginawa dahil ayaw kong malagay sa kahihiyan ng pangalan ko sa mga bansa sa palibot na nakakaalam na inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. Kaya pinalaya ko sila, sino Israelita, sa Ehipto at dinala sa ilang. Ipinatupad ko rin sa kanila ang araw ng Sabat bilang tanda ng aming kasunduan. Huwag niyong tutulan na yan ay Sabado para hindi kayo mahirapan. Dahil hanggang ngayon, Sabado talaga ang araw ng pagsamba ng mga Israelita. Ngayon, yung linggo ba pwede maging Sabado? Ang sagot ay yes. Bakit? Sa ating mga Kristiyano, ang linggo ay Sabado rin. Sabat rin sa atin yan. Dahil tayo ang pumili ng linggo as Christian Sabbath. Binigyan ni Kristo ng authority ang iglesia. Ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Tanong ng mga Sabadista, isa ba sa ipinahintulot ni Kristo na salungatin ang araw ng Sabat, ang kautusan? Mali na naman ang tanong na yan. Bakit? Dahil hindi naman kasama ang Kristiyano sa inutusan na mangilin ng Sabat. Dahil wala namang Kristiyanong inilabas sa Ehipto. Ha? Walang Kristiyano na inilabas sa Ehipto. Kaya hindi kasama ang Kristiyano sa inutusan na mangilin ng Sabado. Yon. Hindi kasama Kristiyano doon. Dahil walang Kristiyanong inilabas sa pagkaalipin sa Ehipto. Oh. Ano pang turo sa kanila? Exodo. Exodo 20. Ating basahin sa Jes. Verse 10. Pero ang ikapitong araw, ang araw ng Sabat, ay italaga ninyo para sa akin. Sinong ninyo? Yung mga Israelita. Ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na yon. Pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop, o ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Yung dayuhan, madadamay lang kung naninirahang kasama nila. Ano yung dayuhan? Pilipino ka, nasa Israel ka ngayon, naninirahang kang kasama nila, damay ka. Pero kung Pilipino ka, nasa Pilipinas ka naman, hindi ka damay doon. Na? Hindi ka damay doon. Bakit? Hindi ka dayuhan eh. Ano ba ibig sabihin ng dayuhan? Hindi taga-Israel pero nandoon sa kanila ngayon. Halimbawa, Israelita. O, Israelita. Ikaw ay nasa Pilipinas. Ako ay nasa Pilipinas ngayon. Tapos kinabukasan, may Israelita pumunta rito, dumalaw. Siya dayuhan, ako hindi. Oh. Sa Pilipinas, ang Israelita ang dayuhan. Pero tayong mga Pilipino na nasa Pilipinas, hindi tayo dayuhan. Magiging dayuhan ka lang pag pumunta ka sa ibang bansa, doon ka lang magiging dayuhan. Dayo ba dayo, dumayo, dayo, dayuhan. Oh. Ang inutusan na manginin ng Sabat, ang Israelita, kanilang mga anak, at ang mga naninirahan sa kanila na mga dayuhan. Kung hindi ka naninirahan sa kanila, hindi ka kasama doon. Yun, let us face reality para hindi kayo mahirapan.
Sabi ng mga Sabadista. Mali yung turo nyo mga Katoliko na na ang linggo magiging Sabado. Mali yun, mali. Tanungin mo sa Oseas 2:11. Ano yung Sabado na ipinatigil dito? Sabihin nila ngayon, yan ang linggo nyo. Yan ang linggo nyo. Sino nasubukan natawa ko nun Sa ano yun? Sa Osamis yun. Sabi ko, sa Bisaya pa, kanang Domingo, na may gimong sa Latina Vulgata, Mama Sabado. Mahimong Sabado ang Domingo. Sabi naman ni nung Sabadista na nakatanggali ko, Domingo, Sabado? Katawan baya ka na? Pagtatawanan ka niyan, katawan baya ka na? Kalusog lang na himong Sabado ang Domingo. Pataka ka man lang, sabi nila. Kailan doon nangyaring Sabado yung linggo? Ay nabinasa ko yung Latina Vulgata sa Oseas 2:11. Og pahunungon ko ang inyong mga Sabado. Ang tanong, anong Sabado ang pahunungon o patitigil? Sabi naman ng Sabadista. Yan ang Sabado ng tao. Inyong Sabado. Wala giingog akong Sabado. Ang giingon inyong Sabado. Sa Tagalog pa, ang sinabi ay inyong Sabado, hindi niya sinabing aking Sabado, kundi inyong Sabado. O anong araw yan inyong Sabado? Sabi nung isa, yung linggo nyo. Akala ko ba hindi pwede maging Sabado ang linggo? Ngayon, nanindigan na siya ngayon na linggo nyo. Tanong, kailan inutos sa Israelita ang mangilin ng linggo? Kasi Oseas 2:11 yon. Pinapatigilan ng pagsasabat ang mga Israelita na sumamba kay Baal. Nirepresenta ni Gomer, no? Sumamba kay Baal. Ngayon, sinong Israelita ang inutusan na mangilin ng linggo? Nahirapan na naman sila. Atras abante. Mahilig sa private interpretation. Yan ang tradisyon ng Seventh-day Adventist. Mahilig sa private interpretation. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it, doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo, Kapilan ang
definition of di the kami ang flock bida. is the Yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ, then asay inyong pilion.